I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, subject natin, earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, twin flame, dark male, courting man. So, single lang bida dito. Long distance. True gem. Oh, long distance na, travel pa. So, magsimula na tayo. So, ang bida natin lalaki. Lalaki na maitim. Pero, mag-resonate lang to sa babae kung ine-embody niya yung masculine energy. Okay? Bukod sa maitim siya. O morena. Yun nga. Ine-embody niya ang masculine energy. So, extrovert. Ano ba male energy? Extrovert, aggressive, leader, bossy, authoritative, confident, talkative, expressive ng feelings, go-getter. So, hanapin nyo na lang sa internet. Okay? Matapang, syempre. Hanapin nyo na lang sa internet. Kung ano ba yung masculine energy na yan. Pero twin flame, hinahanap mo siguro ang twin flame mo. O feeling mo yung person mo ang twin flame mo. Ngayon, ikaw yung nanliligaw dito, Crush mo tong person mo. Ang tanong, crush ka rin ba? Pero ang malinaw, crush mo yung person mo. Kaya lang yung person mo malayo sa iyo. Kaya nga long distance saka travel dito. Gusto mo magkita kayo. Kaya lang nga magkalayo kayo. So, ang dating kasi dito, mukhang foreigner yung person mo o somewhat iba sa nakasanayan mo. Sabihin natin iba yung religion, iba yung skin color. So, sabihin natin maitim ka, siya ay maputi, iba religion niya, iba ang culture, iba ang race. So, foreigner, pwede rin. Baka nasa abroad siya ngayon. Oo, ikaw ang nasa abroad. Pero mukhang siya yung nasa abroad kasi long distance yung nasa side niya. Mukhang nasa malayong lugar siya. O pwede rin naman pares lang nasa Pilipinas pero magkalayo ng lugar. So again, gusto niya magkita kayo. Gusto niya bisitahin mo siya. Liligawan mo pa lang, Pero gusto niyang mag-effort ka na bisitahin siya. O magkusa ka na magsabi na gusto mo siya makita. So, kung di applicable sa iyo yung mga pinagsasabi ko kanina, baka ikaw yung nasa malayo. Nasa foreign land. Nasa ibang country. Pero kung di applicable sa iyo yun, di pwede rin namang important ka sa puso na to. Feeling niya unique ka. Rare. O unconventional. O may kinalaman sa orthodox. Tama ba yun? Tingnan ko nga sa internet. Wait lang. Orthodox. Ano ba meaning nun? Ano pumasok lang sa isip ko? A person or their views, especially
especially religious or political ones or other beliefs or practices conforming to what is generally or traditionally accepted as right or true, established and approved. Unorthodox pala dapat. Okay? Unorthodox in a way na kakaiba. Yan pala dapat ang term. Unorthodox. Parang hindi normal. Iba sa nakagawian mo o tradition. O sabihin natin magkaiba ng height. Magkaiba ng age. Anyways, kung di applicable, yun nga, tingin niya, unique ka. Unorthodox o unconventional. Rare yung connection nyo. Ngayon, what tayo ng ibang deck? Anong intention mo? Totoong intention mo. Ito, totoong intention niya. Well, Diyos ko. Ito, literal na male energy. Mukhang tatama lang talaga to sa lalaki. Lalaki lang, ha? Hindi nakasama yung babae. Na sinabi ko na pwedeng mag-resonate sa kanila kung ina-embody ang masculine energy. Pero who knows? Meron din naman kasi paasang babae. Diba? Kasi ang dating dito, paasa eh. So, hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo. Kung in a relationship ka na ba sa iba. O friends with benefits lang yung gusto mo. Pero ang dating kasi dito, ayaw mo ng commitment sa ngayon. Sa bagay, nanliligaw ka pa lang naman. Pero, kasi, ang dating sa side mo, hindi ka naman sa ngayon nagsiseryoso. Ayaw mo pa ikasal, kung di pa kasal. O, ayaw mo pa magkapamilya, o ayaw mo again ng commitment. Gusto mo lang ay intimacy. So, naisip ko nga, friends with benefits, situationship, yun lang gusto mo. Pero, ayaw mo pa magseryoso. Ayun ang totoong intention mo. Ewan ko kung sino makaka-relate dito, pero, yun yung nakita ko dito. Pero more like, in a relationship ka na siguro. Oh my God. O, sabihin natin, in a relationship na siya sa iba. Gusto mo maging kabit. Dalawa lang yung pwedeng scenario dito. 3. Ayaw mo ng commitment. Yun lang gusto mo. Intimacy. Gusto mo friends with benefits lang. Yun una. Pangalawa, pwedeng in a relationship ka na sa iba. Kaya ayaw mo ng commitment. Pangatlo, in a relationship na siya sa iba. Willing kang maging kabit. So, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay applicable sa inyo. Pero ganun yung nakita ko dito. Sa side niya, mukhang gusto ka na niya talaga, oh. Gusto niya puntahan mo siya sa bahay nila. Gusto niya ipakilala ka niya sa magulang niya. Sa mga friends niya. Mabuti yung intention niya. Mukhang gusto ka na niya. Pero ikaw, ang toxic ng energy mo dito. Ewan ko nga kung makaka-relate ka ba dito. Pero, yun nakita ko eh. Base sa cards.
Mm. Anyways, ilang minuto na ba to? 10 minutes. Yan ay ano lang naman, current feelings o current intention. Current. Pag sinabi mong current, kasalukuyan. Okay, pwede ba maiba yan? Bukas, sa makalawa. As in today lang yan. Ganyan yung scenario dito. Sa bagay, nasa courting period pa lang naman kayo. So, sino ba magsiseryoso kapag gano'n? Nandiligaw pa lang, di ba? O piniperso mo pa lang. So, syempre, expected na natin na hindi pa magsiseryoso. So, naunawaan ko. Okay? Pero, ang di ko maunawaan, kung in a relationship ka na sa iba, bakit? Gusto mo pa gawing kabit to kung gano'n ang situation. Ang hindi ko rin maunawaan, halimbawa lang, na in a relationship na siya sa iba pero gusto mo pa maging kabit. Yun lang may problema. Yung third party situation. Okay? Pero kung pares naman kayo single, naunawaan ko na mahirap talaga mag-commit pa sa ngayon dahil di mo naman pa siya lubusang kakilala. Di ba? Pero ewan ko sa inyo kung anong gusto nyo mangyari. Basta ako, pupunta na ako sa clue. So, kukuha ko ng 6 na clue. Pero wag masyadong mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwedeng tumama sa inyo, sa puso nyo, o sa other person. So, yung other person, pwedeng other person mo o other person niya. Again, case-to-case basis, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ulitin ko, ang bida sa kwento na to ay earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. So, pwedeng lumabas yung earth sign na clue. O, speaking ng earth sign, meron tayo dito ang Capricorn. Pero Saturn to eh. Pwede rin ano to, Aquarius. Pero sabi dito Saturn in Capricorn. Specific talaga. So again, Capricorn, Mercury, di Virgo to, Gemini, Aries, Taurus, Virgo ulit. Ay, may Virgo ba? Capricorn lang palang umulit. Capricorn. Puro earth sign to oh. Capricorn, Taurus, Virgo. So, lahat ng earth sign kayo to. O partner nyo yan. O other person in general. Sa side mo o sa side niya. Kung meron man. So, ulitin ko. Saturn kasi to. Devil Saturn. Pero dito nakalagay Saturn in Capricorn. So, isama na rin natin ng Aquarius. Capricorn, Aquarius. Ito Capricorn. Ito naman Virgo, Gemini. Aries, Taurus, Virgo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Mm-hmm.